Eto na si Sake, ang ating Versys 1000 SE. Nakuha natin last Friday. Ayan, tipto na tipto tayo. Mukhang malaking adjustment yung ating gagawin from CB650R to Versys 1000 SE. Pero kayang-kaya naman. Malaking adjustment ka lang yung ating gagawin at kailangan aralin. Grabe. Pero kaya. So tara, alamin natin ang kanyang features and controls sa handlebar. Dito ako nahihirapan ngayon dito. Dito ako nahihirapan sa tawag dito sa busina at saka dito. Kasi nasanay ako dun sa CB, nasa ibaba. Tapos yung kanyang left and right, yung anlapit, kaya hindi ko minsan pag nilagay ko sa left, di left. Pag binalik ko sa center, napupunta ng right. Pero maliban dun, okay na okay yung control niya. Dito naman sa kanan, yung kanyang control, start, stop. Tsaka itong mode selection, yung kanyang menu doon sa monitor. Pag gusto baguhin yung monitor, dito lang sa sa select. So ngayon, tayo, type 2 monitor. Pag naka-stop lang, pwede mong baguhin yung monitor. Sa bagay, tama din kasi unsafe nga naman na magbabago ka ng display habang tumatakbo. So dapat nakaset up na yung display mo before ka umalis o before ka mag-ride. So ngayon, tayo. Display mode type 1, yung ganitong monitor. So dun sa monitor, kita natin yung gear. Ayan, number 3 tayo. Yung riding mode, naka-road yung ating riding mode. Syempre yung KPH, meron siyang, ayan, sa RPM meron din tayo dito, digital tuloy, analog RPM, ayan and then odometer, average mileage, yung usage around 16 km per liter tayo. And of course yung temperature, outside temperature is 27. Coolant, engine temperature 96. So yun yung nasa monitor ng type 1 display. Ito nababago yan, yung wala na pala tayong gas. Ito pala yung fuel, empty na tayo. Yan, nababago dito yung display ng Odo from the left side, left handlebar control. So trip A, trip B, lean angle. Ayan, makikita nyo dito yung lean. And then back to Odo. So dito lang yun sa left handlebar control. Right, later papakita ko yung ibang display. So dun sa display mode, dun sa monitor display mode number 1, kanina na-explain ko yung dito sa control ng monitor. Kapag nagdire-diretso ka ng app, mababago yung yung trip B, tapos lean, and then back to Odo. Pag naman going down, yung pipindutin natin mababago yung yung nasa ibaba. Ngayon nasa range siya. So pag nag-down tayo dito sa left handlebar control, yan, speed, and then total time, and then battery, then going down again yung consumption. And then we also have the Kawasaki suspension control system. Kapag isa lang yung rider, meron siyang preload na sinasabi, and so on and so on. So kapag meron kang back ride, dalawa yan, mamaya i-explain ko. Pero ngayon may back ride tayo, pero single person lang nilagay natin, o rider lang na nilagay ko. Kasi tumataas yung kanyang suspension. So pag tumaas,
mas tipto tayo, mas mahirap, kaya ginawa ko isa lang para hindi siya mag-a-adjust. Papakita ko mamaya yung kung paano to binabago. So meron siyang application, monitor mo din yung iyong performance by application dun sa cellphone natin. So yun yung isa sa mga feature ng Versys 1000 SE pagdating dun sa monitor and control. Ito, pag ganitong display, may kita mo kung gaano ka persa yung brake. Ayan o, hindi ko lang kung nakita nyo. Pati yung throttle nandyan din lumalabas. Ayan o, dun sa TH throttle, yun ang ibig sabihin. TH. Yung BRK naman, yun yung brake, BRK. Ayun yung throttle oh. Oo. Sana nakita nyo. Then yung brake naman, eto. Oh, tumataas-taas. Habang pinipress mo yung brake, nataas yung kanyang indicator. So dito sa display na to, mayroong digital monitoring ng throttle. At ito pa mga idol, munti ko pang makalimutan. Maliban doon sa mga nabanggit kong features niya, mayroon na rin siyang cruise control, quick shifter, and auto blip na rin. Yan ang Kawasaki Versys 1000 SE. Gear number 2, riding mode, yan, naka-road tayo. So very similar. Ang gusto ko dito, mayroong kulay red para makulay siya, catchy. And then yung speed. So yun yung kanyang display kapag ka type 2. Alright, later na lang ulit.